Okay, so yun po, no, okay po, no, hindi ko po gaano, yung pangalan ng si Pastor. Good morning to everyone. Amen. Well, I'm glad na nakapunta po ako dito sa inyo sa araw na ito. And thank the Lord, nakita ko si Pastor Bayot, no? Dito sa 13, ng last fellowship kay Pastor Nelson Bantigue. Doon sa youth fellowship dahil sinama ko nila Pastor Nick and Pastor Alex Nangilan. So I thank the Lord. Ako I got saved 1986. Ako po ay naligtas sa dahil ka Mangingus Norte at Pastor Modesto Tanyagla sa Sovereign Grace Bible Baptist Church. Ako po ay nag-aaral sa Malabon 1993. Ako po ay 3 years sa Malabon. Ako po ay nag-aaral ulit sa Pasig under Pastor Lloyd Baker. Ano po, at 1999, I graduated in Bachelor of Theology. Then, year 2000, nagkaroon po ako ng calling sa Panginoon. Ako po ay nag-mission sa Isabela, sa Santa Maria. Yung viral na bridge sa amin yun. Yung naputol na tulay na bago. Crossing Kabagan, Isabela. So, sa amin po yun. Yung 1.2 billion na bridge na pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ako po ay 5 years mission doon. And in the year 2005, we were organized as a church. So, we celebrated 20 years church anniversary last April. Bata pa po, 25 years on pa lang. So, I thank the Lord na 25 years na po doon sa Isabela. Yung pastor niya, si Pastor Ray Pilsarda, may naging kaibigan ko doon. Nakita-fellowship namin. Ano po, sa Quezon, Isabela naman siya. From my place, from Tuguegarao City, Cagayan, then Enrique Cagayan, then Santa Maria, Isabela, tapos Quezon, Isabela. Pero malayo lang yung takbuhin. Kasi paikot pa, sorry. O paikot, tsaka mahabang kalsada, walang traffic. Siguro mga takbo po mga 30 minutes from my place to the place of Pastor Ray Pilisarta. At nagkasama po kami ni Pastor Ray sa police ministry. Dinala ko po siya doon sa munisipyo ng Quezon po para makapagturo siya doon sa kay Mayor sa munisipyo at sa kapulisan doon po sa bayan po ng Quezon. Kaya may mga pinasamahan po kami ng pastor niya, ni Pastor Ray Pinsata. Hindi ko alam kung sino na, parang nauna ako sa kanyang pagkat. 2003 po siya. 2003 siya, 2000 ako. So, I thank the Lord. Ano po, ako po ay may kapatid sa Tansa, sa Springtown Villas, in Barangay Bukal. At ako po ay may mga Bible study din doon ngayon. Pero ang kapatid ko, member ng Green Hills Christian Fellowship, ECF. Pero Baptist din ang pinagalingan ng pastor. Pero sabi niya, Pastor, kuya, pagka nagsimula ka, nilibat kami. Amen, amen. Ayaw niya doon sa ibang church doon eh. So, ako tapos, nangyari naman po, I met some farmers in Maragondon. Di ba, mga NPA dyan, Bible study po natin. Ako po ay nagkita-kita kami sa Tansa, sa Murin Tansa, ng isang kaibigan ko. And he told me na, Pastor, coincidence, no? Nakita kami doon sa Macdo, sa Tansa. Biniling sila sa tungkol sa lupa. Nakita niya ako, nakapila kami utol, yung kapatid ko, doon sa Macdo. Tinawag niya ako, parang si Pastor Punaya ito. Tinawag ako, Pastor Punaya, kayo po ba yan? Pag i-umovent, tawag na. So, madaling sabi niya, kausap kami, at meron po silang lupang kinukuha nila sa Maragondon. Sila po ay Farmer Association at nagkataon naman, may connection ako sa DNR. Hindi sila makaprobahan agad dahil matagal na rin nilalakad yun. Sa awa po ng Diyos, ginamit po na tayo ng Panginoon para makaprobahan po siya. So yun po yun, I preached to more than 500 people in Maragondon last year. Yun po yung sinisimulan ko na Bible study yung mga leaders ng Farmer Association. Magmula po dun sa chairman saka sa mga board of directors. So may lupa po tayo yan.
inaayos ko pa. Last week, nagpa-survey kami, with a relocation survey. Around 40 hectares na lupa ang aking inikot doon eh. Kaya medyo pagod, no? Doon sa pag-ikot doon sa kanubaan. At yun po ay pinagpipray natin na matamnan. No? May lupa sila, wala silang kapital din yung ibang farmer na magpatanim. Kasi ang mga tanim dyan, tubo, kasaba. Yung area ko po ay going Magallanes, Cavite. Iba yung going Ternate, di ba? Yung mga Baptist po doon sa going Ternate, pero yung going Magallanes, walang Baptist. Walang church. So, nagkaroon ako ng burden. So, yun po yung mga Bible study. Wala pa po kami worship doon. May puro mga Bible study. So, we have 15 families na binabible study ko po. Ano po? 15 families na yun. So, 15 houses na yun. Na binabible study natin. Then later on, we will pray to put up a mission in Maracon, as well as in Tansa, Cavite. Doon po sa Springtown Villas, Barangay Buka. Sa ngayon po, may may dalawa po pastor sa Santa Maria. Yung pong isang assistant pastor po, isang Bunyang Bayan member, SB. Siya po yung assistant pastor ko po doon, na napaka-humble po na tao yun. Siya po yung iniiwanan ko, and I have isang preacher pa nagtatrabaho sa Nissan Company, Bukigaraw City. Ano po, silang dalawa nag-aandal doon sa buwan. So far, sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy din naman. Maganda nga pag wala ako, nakakaikot sila. Kasi may project din kami doon. Tulad dito, kailangan i-project din pala ito, no? Oo. Oo nga. Try nyo to. At pag-pray natin na magkaroon na ng second floor. Maluwag-luwag to eh. Amen. Amen? Ang ganda, di ba? So sa amin po, nagtayo kami ng bago ngayon na 10 meters by 18 meters na building. Na itututugo na, nakakaubusan tayo ng 1.something million. Doon po sa pagtatayo. Pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos. So nagtayo-tayo pa rin. Sabi ko, ikot muna, tapos tagay ulit. So Lord willing, by next year, magagamit na rin po namin ating doon sa Bella. Kasi yung temporary namin, alis na kami doon eh. Yung dati namin tinay. Para ganito lang yung temporary namin. Basta, mga 7 by 12 lang yung temporary namin eh. 10 by 10. 10 by 10 ba? Yung 7 by 12. 7 lang yung lapat. Tapos 12. Bato din, saka yero. Kaya nga lang, 4,000 square meters na lupa yun. Kaya lang, broken promises kami doon. Kaya mahirap pala pag verbal lang, hindi ko commented. Nag-kontra-kontra yung mga anak, wala na. Dati, sa amin dapat yung 1/4 nun, halos 1/4, halimbawa 1.15 square meters lot. So nagkaroon ng pagbago. Ginagamit ko doon 100,000 na bahay eh. Alam yung bahay, 3 kwarto sa taas, 2 kwarto sa baba, malaki yung sala. Yung po yung aking sinimulan doon. Iskilahan muna kami. Gagather kami sa school dahil naging member ko yung principal ng high school. Tapos, after 2 years, we are persecuted in that school. Sabi ng mga magulang doon sa labas, bakit? Sa kanilang simbahan ba yan? Iskilahan yung ginagawa nilang simbahan. So, we are persecuted. 2 years nagamit namin yung school. Mabuti, in-offer sa akin yung haunted house. Kaya doon po kami nakalipat. No? Nasabi ng mga tao doon sa paligid, may white lady daw doon. May white lady. Pag sa gabi daw, may nakikita doon sa pintana. Kaya, yun po yung istorya ng gawain po natin. Naranasan natin yung ganito, naranasan ko po yung simula. Iba ng area yun. Ako po'y tubong Bicol. Ano po, na-train sa Maynila. Na napunta po sa Isabela. Ang lugar po namin ay Ibanag. No? Ibanag area po yun. Puro Ibanag sila. Pag may Ilocano doon tayo. No? Pag may Ilocano tayo. Sa Enrile, Cagayan, Itawis. Iba-iba din po salita doon. Sa inyo, Ilocano na, no? Ilocano ng Quezon, marami. Pag tumawid ka sa amin, iba na. Tumawid ka sa Enrile, Cagayan, Itawis. Parang ng ibon. Mabibilis mo na salita. Yung mga iba lang naman, pag nag-uusap, parang nag-aaway. Kada lapit, nagsisigawan. Sila naman yun. So doon po ako napunta sa ganung lugar.
And I thank the Lord, ano po, ginamit po tayo doon. At ginagamit pa. Meron na po akong gawain na na-establish mission in Lahot, Ifugao. I set out, sinimulan ko din po yung Lahot, Ifugao, going Banawe. Tapos nilagyan ko po ng preacher, ako din po nagsimula. Amen. Tapos organize na rin po ang church yun, meron na rin po silang lupa, may nag-donate na member na lupa, ginagawa natin ng kapilya. Doon po tulong-tulong din yung mga Ifugao na mga pagtayo doon. And I have some work in Cagayan, ano po, na sinimulan din po natin. And then ito, ako na naman sisimula dito sa Maragondon, and Tansa. Hindi ko lang alam kung ano kalooban ng Panginoon kung maglalagay tayo o ako mismo ang magpapastor. Na? Sabi ng mga pastor dito sa Cavite, so, dito ka na. Kapit bahay na tayo. So yun po yung vision journey ko, ano po. At ako po yung 30 years ng preacher, ano po, na ginagamit ng Panginoon sa kanyang ministeryo. I thank the Lord, in the year 2013, I got mild stroke. Kalahati po. Kaya dinigot ko naman talaga buhay ko sa Panginoon. Amen, amen. 2013, na mild stroke ako. Thank the Lord. Pinagaling po tayo. Sabi ko tayo sa Panginoon, pag hindi ang Lord, Panginoon, kung hindi niyo na ako paggagamit, kunin niyo na lang ako. Sa awa ng Diyos, before 3 months na meditation, gumaling po tayo. Amen. Dati, talong-talong salita. Talutan. Dati, hindi ko magalaw to. Medyo ano to, paralyzed siya. So, yun po yung ating mga patotoo sa biyaya ng Diyos. Kaya salamat sa awiting kaninan po, Amazing Grace. Amen? Amen. Tanging sa biyaya lamang po ng Diyos na tayo po ay naligtas. Sa biyaya din po ng Panginoon na tayo po ay makapagbigay po. Amen. Amen. Marami yung people dito, Pastor. May mga magpapastorin. No? Amen. No? May tawagin. May tawagin, ano? Salamat kay tatay kanina. In-assist niya po ako. At may warm welcome. Amen? Amen. Salamat po sa Diyos. At kay Pastor, sa kanyang may bahay. Kami ng konting kwentuhan, kaya medyo nakarelate ako. So nakakaintindi ba kayo ng Tagalog? Amen. Oo, Tagalog. Sino Bisaya dito? Ayun, mga Bisaya. Bicol. Wala? Ay, hindi ako sa dito. Alam mo doon sa kay Pastor Resty Franco, kilala mo? Mga Bicolaan, may mga members pala noon. No? Ang dami. Tapos punta ka kay Pastor, Pastor, ano sa akin? Oo. Biglan siya. Oo, Bicolano. Sabi ko, ang pira is forward talaga, ano? Marami palang katribo tayo, no? Amen. Amen. Dito kasi sa Cavite, maganda dito, iba't ibang lahi na. I mean, iba-ibang probinsya namin. Visayas, Mindanao, di ba? Dito, di ba? Kung may kapitili ka. Tubong Caviteño. Talagang Caviteño puro. Amen. Tignan. Tingnan sila. Pure. Kaya thanks the Lord, ano po. At may church dito po sa lugar ng Kabuko. Amen. Okay, so tayo po ay tumaing lahat. And open your Bible in the book of Acts, chapter 26. Book of Acts, chapter 26. Nandiyan na po kaya? Amen. Basahin po natin sa verse 10. Nandiyan na po kayo? Amen. Acts chapter 26 verse 10 hanggang verse 16. Hanggang verse 16 lang po. Acts chapter 26 verse 10.